Pinasok ng tatlong lalaki ang bahay na yan sa Barangay Bunuan, Bukig sa Dagupan, Pangasinan. Dumaan ang isa sa maliit na bintana ng banyo at saka pinapasok ang dalawang kasabwat sa bintana ng isang kwarto. Hinalughog ng mga kawatan ang bahay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sila sa backdoor, bit-bit ang mga ninakaw na gamit. Kwento ng caretaker ng bahay, nasa ibang bansa ang kanyang mga amo. Takay ng mga salari ng mga alahas at alak. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga ito. Ayon sa pulisya, may lead na sila sa isa sa mga suspect. Patuloy ang investigasyon. Isang binatilyo na lang ang hinahanap sa apat na kabataang taga Bulacan at Caloocan na inanod sa ilog nito pong Lunes. Ang tatlo bangkay na ng matagpuan. Dalaw po sa kanila itinuro ng ilang mangingisda matapos makita sa Marilao. 15 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan sila huling nakita. Kinilala ang dalawa na sina Ron Jean Justin Alceso at Ryzen Carl de los Reyes. Nitong Miyerkules naman nang makita ang bangkay ni John Norbert Mipay sa mababaw na bahagi ng ilog sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Nagpaabot ng pakikinamay at pangunang tulong ang San Jose del Monte LGU sa mga pamilya ng mga biktimang taga roon sa kanilang lugar. Patuloy ang paghahanap sa isa pa na si Mark Ivan Herona na taga Caloocan. Pinunahan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ang mga lokal na opisyal ng gobyerno na hindi raw nagbabayad ng bill sa kuryente at ipinapasa ito sa ibang customer. Kagyat na sinulatan kaagad ni Administrator Almeda ang mga politiko na ito. May governor yata, may congressman, may mayor na magbayad kung hindi sila po i-report sa DILG or sa Malacanang. Merong din kasing balita na yung iba daw, yung papunta linya ng City Hall, hindi ko binabayaran, mali naman ho yan. Meron din daw, sa bahay mismo, ayaw bayaran yung kanilang bill sa bahay. So yun mo nakakalungkot. Ayon kay Tulfo, sa panayam ng unang balita sa unang hirit, ilan daw sa mga politikong yan ay may-ari ng electric cooperatives. Nagbayad na raw ang ilang politiko na sinulatan ni National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda. Niya na raw ang makakatukoy kung may dapat panagutan ng mga politikong hindi agad nagbayad ng kuryente. Sinabihan din daw ni Tulfo si NEA Administrator Almeda na magsumbong din sa Senado kapag naulit pa ang mga ganyang insidente para maimbestigahan ng mga senador. Sa iba pang balita, bukod daw sa mga senador, may natatanggap ding tig 500 million pesos ang mga district representative ng 19th Congress at mahigit 100 million pesos naman kada party list representative. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Idinitalya ni Bonoan ang anyay leadership fund sa affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang ibinulgar ng dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan tungkol sa Leadership Fund na kapaloob sa kanyang judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Ayon kay Bonoan na alarma raw si Pangulong Bongbong Marcos nang isumbong niya noon na nababawasan ang budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil napupunta sa mga insertions ng mga mambabatas. Kaya iniutos ng Pangulo na siguraduhing equitable o makatarungan ng paglalaan ng pondo sa lahat ng rehiyon. At dito nabuo ang Senate Leadership Fund para hiwalay na mapondohan ang mga priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bonoan, alam daw ng gabinete ng Pangulo na doon kinukuha ang pampondo sa mga proyekto ng mga senador. May hanggang 24 billion pesos ang Senate Leadership Fund kada taon. Walang itinakdang halaga kung magkano ang mailalaan kada senador dahil nasa discretion na raw ito ng nakaupong Senate President. Pero hindi bababa sa 500 million pesos ang sa bawat senador at ang Senate President at Chairman ng mga major committees mapaglalaanan ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Sabi ni Bonoan, para sa 2024 budget, sinooy Senate President Juan Miguel Zubiri ang kausap niya kaugnay ng Senate Leadership Fund na nasa 13.29 billion pesos. Noong 2025 naman, sinooy Senate President Francis Chis Escudero ang kanyang kausap para sa pondong halos 21 billion pesos. Nauna nang sinabi ni Senador Zubiri na hindi raw siya kailanman nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Hiningan pa namin ng reaksyon si Escudero.
May budget allocation rin daw para sa mga kongresista. Gaya ng mga senador, hindi bababa sa 500 million pesos ang inilalaan para sa kada distrito. 120 million pesos naman ang inilaan sa mga proyekto ng mga party list representatives noong 2023 at 2024 na itinaas sa 150 million pesos noong 2025. Gumawa raw sila ng formula kung paano hahatiin ang pondo sa mga kongresista at ikinonsulta daw ito kay Noy House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Saldi Co at iba pa. Ang formula tinanggap naman daw ng liderato ng Kamara at sinimulang ipatupad noong 2023 at nagpatuloy sa taong 2024 at 2025. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Romualdez at Co. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang judicial affidavit, hindi raw naging matagumpay ang Senate Leadership Fund at mas lalong dumami pa raw ang tapyas sa budget ng DPWH para sa taong 2024 at 2025. Ang budget nga raw ng DPWH para sa taong 2025 ay tumaas ng lampas 1 trillion pesos dahil sa mga congressional initiatives o mga proyektong wala naman sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, may hawak daw si Bonoan ng listahan ng mga pangalan ng mga kumuha ng leadership funds at mga nasa likod ng insertions. Joseph Maurong, nagbabalita para sa GMA News. Sagot naman ng Malacanang, walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sa Leadership Fund na tinukoy ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang affidavit. Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Parang teacher. Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Dagdag ng Malacanang, kung may pag-uusap man daw tungkol sa sinasabing Leadership Fund, ito ay sa pagitan lamang ni Bonoan at kung sino mang opisyal. Wala rin daw alam tungkol sa sinasabing Leadership Fund si DPWH Secretary Vince Dizon. Wala rin daw Leadership Fund sa hinihinging pondo ng DPWH para sa 2027. To achieve greater heights, yan ang mantra ng Pinoy Olympian na si Ernest John E.G. Obiana sa kanyang 2026 pole vault season. Slowly getting back in the groove na raw ang Pinoy pole vault star sa kanyang performance. Patunay riyan ang sunod-sunod na gold medals niya sa iba't ibang competition sa Europe, kabilang sa Germany at Poland. Sabi ni EJ, mukhang nagbunga ang desisyon niyang lumipat sa Athens, Greece para mag-training. Next on the table para kay EJ ang World Pole Competition at iba pang international tournament. Target lock din daw ang world number 13 para sa 20th Asian Games sa Japan this September. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ito ang pangako ni EJ sa mga Pilipino. I'm going to give it my all and I'm going to set out and compete there at the best of my ability, and hopefully by the end of the competition I have the gold medal around my neck. Samantala, inilunsad sa Carles Iloilo ang isang environmental project na layong paunlarin ang marine ecosystem. Yan po ang programa ng Ramon Magsaysay Award Foundation na Mangrove Fiesta o Fisherfolk Initiative for Environmental Sustainability of Tinigban Community Associations. Sa pangunguna ni 2021 Ramon Magsaysay Awardee Roberto Cadodoy Balyon, tinuruan ang ilang mangingisda sa barangay Tinigban kaugnay sa pangangalaga sa kalikasan. Kabilang sa mga ginawa nilang aktibidad ang pagtatanim ng bakawan. Bukod sa environmental conservation, layon din ng Mangrove Fiesta na turuan ng kabuhayan ang mga taga-barangay Tinigban. Doble dagok ang nararanasan ngayon ng ilang motorista at commuter na dumadaan sa Valenzuela dahil bukod sa lubak-lubak na nga ang daan, baha pa. May ulat on the spot si Bea Pinla. Bea? Connie, tama ka, patong-patong na kalbaryo para sa mga motoristang dadaan dito sa MacArthur Highway sa Valenzuela ngayong umaga. Ang dadaanan kasi nila, lubak-lubak na nga, sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan at mabilis na pagtaas ng baha. Ito ang namemerwisyo sa ilang motorista sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Dalandanan ngayong umaga. Ang maraming motorista naghihintay na humupa ang baha pero tila kabaligtaran naman ang nangyayari ngayon. May ilan na umaatras na lang pero may iba na naglalakas loob, kaso yung mga light vehicle gaya ng mga motor tumitirik na dahil sa baha.
Malaking perwisyo po ito. Pagka po ganitong tag-ulan, medyo mahirap dumaan yung mga motor. Baka hindi kayanin. Mas marami po ngayon lubak-lubak. Mas delikado po yung ganun. May baha na nga, tapos lubak-lubak pa. May hindi kasing di makita. Hindi makita, lalo ni mga nakamotor. Hindi makita kung nasaan yung lubak pagka may tubig. Sobrang delikado po lalo na pagka hindi siya nakikita. Kasi may chance po na ma-semplang yung mga rider. Connie, sabi ng mga motoristang nakausap natin, kapag nagdire-diretso ka pa raw ay abot na hanggang tuhod ang baha. Kaya magbaon din po ng mahabang pasensya para sa mga motoristang dadaan dito dahil mabagal na rin ang pag-usad ng trapiko. Yan ang latest mula rito sa Valenzuela. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong patuloy na inuulan ng malaking bahagi ng bansa. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Opo, wala pong bagyo pero ano po itong nararanasan natin ngayon? Halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Ito po ay solid na habagat na associated sa ating rainy season. At during August, ito po yung buwan na kung saan pinaka-active itong habagat. Meron bang weather system na nakaka-apekto ito o talagang habagat lang? Meron po tayong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero ang movement po nito ay generally pa northeast, papalayo palalo sa ating bansa. In short, wala po itong epekto at hindi rin po nito pinapalakas dahil sa liit ng system na ito. Hindi nito pinapalakas yung hangin na bagat. Pero yung low pressure area na yan, magiging bagyo po ba ngayong weekend? Naka-medium category po tayo. Ibig sabihin ay sa next na 24 hours ay hindi pa natin nakikita na magiging bagyo ito. Pero beyond that period, ay mas tataas na yung tsansa na ito ay maging bagyo. At ang good news din po dito, hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero in the next coming days po, anong magiging lagay ng ating panahon? Magtutuloy-tuloy ba yung mga ganitong pag-ulan? Bukas po ay mas mababawasan in terms of spatial, in terms of lawak na naaapektuhan nitong habagat. Ang magiging focus na lamang po ay yung mga pinaka nasa western section ng ating bansa. Pero ang medyo ikinalulungkot po natin, pag pasok po ng Sunday ay mas magiging malakas po yung epekto ng habagat. And even dito sa ilang kanlurang bahagi ng Visayas ay aabutin din po ito ng habagat. Muli saang bahagi po ng bansa, yung inaasahan natin may pinakamatinding ulan ngayon pong weekend? Particularly dito po sa Zambales at Bataan at sa Sabado po mababawasan po ng bahagya yung masasakop nito. Pero sa Sunday po yung Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, yung western section ng Central Luzon, yung Calabarzon at Mimaropa, particularly yung Occidental Mindoro at yung western section po ng Visayas ay maapektuhan din. Baka may paalala po kayo sa ating mga kababayan ngayong saturated na yung lupa. Ano sa inyo pong pagkakataon? Paalala po sa ating mga kababayan, actually ngayong panahon na ito, ngayong oras na ito mismo ay naglabas po tayo ng heavy rainfall warning at umabot na po sa orange dito sa Metro Manila. Ibig po sabihin sa susunod na 2 to 3 hours ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan, pero ay bukas naman ay mas mababawasan pa ito. Pero gusto po natin ipaalala sa mga kababayan natin, lalo na sa mga bumibiyahe, na mag-ingat po. At may gusto rin po ako sanang banggitin na application sa mga kababayan po natin na hindi pa nakakapag-download ng Panahon app sa Google Play Store natin. Pwede po natin doon matrace kung ano yung heavy rainfall warning sa ating mga lugar. Halimbawa po, orange ngayon. Bukod po ito doon sa mga nagte-text sa atin sa ating mga cellphone na NDRRMC na notice ng sitwasyon ng ating mga lugar. Yes po. Salamat po, Sir Rafi. At para ma-update yung kanilang mga lakad. Pero na-update naman po itong app na ito. Gaano po kadalas ma-update ito? Yes po. Every 3 hours ay naglalabas po ng heavy rainfall warning yung ating Pag-asa Regional Offices at yung huli po nating nilabas ay ngayong 11 a.m. ng umaga at maglalabas po dito ng update kung babalik na ba sa yellow sa Metro Manila or mananatili po ba na orange heavy rainfall. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at ingat po tayo. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Mahigit 100 Pilipino ang inaresto sa China dahil sa umano'y illegal na paninirahan o pagtatrabaho roon. Ayon yan kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakyun. At tinitiyak naman daw ng Chinese Immigration Authorities na mapoprotektahan ang mga karapatan ng mga Pinoy gaya ng ibang dayuhan. Inalmahan ni National Defense Secretary Gilbert Yodoro ang mga pag-aresto. Tinawag niyang pangingikil at pambabraso ang aksyon laban sa mga Pilipinong inaresto.
Giit ni Teodoro, walang intensyon o kakayahan ng mga Pinoy sa China na lumabag sa batas, gaya ng anyay ginawa ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, iginagalang nila ang proseso ng batas ng China kaugnay sa immigration. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa ating embahada sa Beijing at konsulado kaugnay sa mga inarestong Pinoy. Hinikayat din nila ang Chinese authorities na tiyaking ligtas ang mga inarestong Pinoy. Ipamamalas ni Kapuso actress Lian Valentin ang kanyang husay sa pag-arte sa newest episode ng real-life anthology na Magpakailanman. Bibida siya bilang Mary Chris na nangarap magkaroon ng buong pamilya kasama ang asawang si Tonyo, played by sparkle artist Juancho Trevino. Pero sa kanilang buhay mag-asawa, emotional at physical abuse ang kanyang mararanasan. Makakatakas kaya siya sa ganitong buhay? Abangan ang Battered Wife for Hire ngayong Sabado 8:15 p.m. sa GMA. Si Papa, nawawala niya yung wedding ring niya. May nawawala! Yan ang latest post ni Sparkle actress Shaira Diaz habang nasa eroplano papuntang Finland to celebrate their first wedding anniversary. Chika ni Shai, nag-CR noon ang hubby niyang si E.A. Guzman. Hinubad ang wedding ring at inilagay sa bulsa. Pero nalaglag ng matulog. Kaya si Shaira to the rescue na hinalughog ang seats ng eroplano at nahanap ang singsing. Sa isang hiwalay na post, todo flex si EA sa kanyang wedding ring with the caption, nawala saglit pero suot-suot ulit. Kita naman ang mala tiger look ni Shaira. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang voluntaryong pagpapakaltas sa sahod ng job order at contract of service workers ng gobyerno. Yan ay para sa kanilang kontribusyon sa Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig. Sa ilalim ng Administrative Order No. 43, ang mga ahensyang kanilang pinapasukan na mag-asikaso sa kanilang buwanang kontribusyon sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Hinihimok din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang voluntary deduction sa kanilang job at COS o JO at COS workers. Ang JO at COS workers ay hindi regular na empleyado ng gobyerno at hindi saklaw ng Government Service Insurance System o GSIS. Nito pong Hunyo na aprubahan ang administrative order. Binibilisan daw ng Department of Justice ang pagproseso sa pag-extradition request ng Amerika kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy at dalawa niyang kapwa-akusado. We are working on the evaluation as fast as we can, but at the same time ensuring that we are not skipping or cutting corners here. So long as the requirements under the RP-US extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, sinisiguro nila na ang Apollo Kibuloy na wanted sa Amerika ay ang naririto sa Pilipinas. Pinag-aaralan din ng DOJ ang elemento ng dual criminality o dapat parehong iligal sa Pilipinas at Amerika ang mga krimeng inaakusa kay Kibuloy. Tinitiyak din ng DOJ na hindi death penalty ang magiging sentensya ni Kibuloy sakaling mahatulan siyang guilty sa Amerika. Wanted doon si Kibuloy para sa patong-patong na kaso kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Nakakulong siya ngayon sa Pasig City Jail para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Dati na itinanggi ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Nauna na rin sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na mahirap i-extradite si Kibuloy dahil may mga kaso pa siya rito sa Pilipinas. One month after her wedding sa businessman na si Vincent Co, may plano nga ba si Whispers from Heaven star Bea Alonzo na magkaroon ng baby? Of course, we're going to have to try to have kids in the future and, build a family. And when that day comes, of course, I'd love to be able to have the energy to run around with my kids, and to play with them and not just watch from the sidelines. Ni-reveal yan ni Bea sa Q&A ng isang brand event
Sabi pa ni Bea, hindi nga raw siya makapaniwala na 1 buwan na ang lumipas after ng kanilang wedding. Masaya raw si Bea ngayon sa married life nila ni Vincent. Siyempre, nag-move in na kami together. Right now, I'm on cloud 9. I'm very, very happy. Na-share ko yata, I'm at my happiest. Siyempre, we, wake up right next to each other every day and it's special to me.